Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. At ngayong August, meron tayong 2 bagong beneficiaries. Ang Liwanag at Dunong at ang Scouts Against Sexual Harassment and Abuse or SASHA. Ang Liwanag at Dunong ay isang registered NGO empowering Aita communities through solidarity, not charity. Kaagapay sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan at pagprotekta sa kanilang rights, culture at identity. Napapanahon ito ngayong planong itayo sa Tarlac ang Pax Selica Hub dahil walang totoong progress kung hindi kasama at pinakikinggan ng mga katutubo. No to Pax Selica. Ang SASHA o Scouts Against Sexual Harassment and Abuse is a women-led and scout-led organization protecting children, women and youth and LGBTQIA+ from gender-based violence. Their mission is to defend and uphold the rights of vulnerable sectors against sexual harassment and abuse by providing structured reporting mechanisms, responsible case management, and sustained advocacy. Kasama nila ang tatlo pa nating beneficiaries, Save the Children Philippines, Women's Global Network for Reproductive Rights, at ang Batong Losong Elementary School sa Nueva Ecija. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Diyos ko, Lord. Sarap naman po gumising ng ganito. O bakit? Hindi ba? 7 years eh. Wala kang pahinga. Tol! Saan ka? Carson! I love you. Hello. Carson. Hi, Patty. Aha? Carson, emergency talaga eh. Ano mas maganda? Totoo ba? Basta. Uwi tayo ng Sabado, okay? Oo nga. Uwi tayo. Bagnet. 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 Guys, okay lang ba sa iba? Vegan kasi ako eh. Ay, be, malayo-layo pa dito yung vegan. 10 kembot pa to Ilocos Sur. Saka order naman tayo ng pinakbet. Yes! Bagnet. Maraming salamat po sa pagpunso. Itong script reading ay part siya ng exclusive events for Kamuning Film Club. So yung Kamuning Film Club, binuo namin siya dito sa cafe para maging convention at safe space para sa mga taong mahilig sa pelikula, mahilig manood ng pelikula, ayan. So naisip namin na magkaroon ng I'm Drunk, I Love You na script reading ngayong buwan. Dahil, ayun, like ko namang nakukwento sa podcast na itong pelikulang to ay kwento ko, wala nang pagkukubli. Aroy. So nung nagawa siya, naging tungkol siya sa kwento ng isang babae na in love sa best friend niyang lalaki. Pero syempre, originally, ako ay in love sa... Ayan, Shocking. so... Actually, sobrang perfect kasi 2016 namin natapos yung script. So, ngayon, 2026, after 10 years. Wow. Magagawa itong kung paano namin siya originally na envision na tungkol sa kwento namin. Okay, start tayo. Yay. Let's go. Okay, so for this afternoon, ang gaganap na Pathy ay si Benedix Ramos. Yes. With an H. With an H. Tapos, ang gaganap na Jason T ay si Yani Yay po. Hello po. With an H. With an H. Yes. At ang gaganap na Dio ay si Maki. Woo! Ayan. At ang gaganap na Caridad Sonia Herrera ay si Justin De Dios. Ayan. Okay, start tayo. Sequence 1. Maraming tao sa loob ng bar. Tahimik na umiinom at nakikinig ang mga tao sa tumutugtog sa stage. Ramdam ng lahat ang kanta at kasama na dito sina Carson at Dio. Nakapikit pa si Carson, feel na feel. Akala mo'y para sa kanya sinulat ang kanta. Ilang saglit pa ay aalis si Dio para kumuha ng isang bote ng beer. Pagbalik niya, may hawak na siyang Super 8 camera at nakatutok ito kay Carson. Pero haharangin naman ni Carson ang kamay ang camera. Ibababa ni Dio ang camera saka agawin ang beer na hawak ni Carson. Aakbay si Dio kay Carson. Akbay kaibigan. Oo, akbay kaibigan. Kasabayan nilang iba pang mga tao sa pagkanta.
Bahay ni Dio. Nagiinuman sa loob ng kwarto sina Dio, Carson at isa pang lalaki. Lasing na silang tatlo. Lalo na si Carson. Oh, cheers! 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 Lalabas siya ng kwarto, bit-bit ang isang bote ng beer at iiwan sina Dio sa loob ng kwarto. Pabalik na sana ng kwarto si Carson, pero nang bubuksan na niya ang pinto ay nakalak na to. Mapapaupo na lang si Carson sa tapat ng pinto at iinumin ang bote na hawak-hawak. Maririnig ni Carson na parang may nangyayari na sa loob. Ang landi-landi mo talaga, Dio. Mapapabottoms up na lang si Carson. Bahay ni Jason, moments later. Kumakatok sa labas ng isang bahay si Carson. Wasak na wasak ang itsura niya. Jason! Jason T! Ilang saglit pa ay bubukas ang pinto at makikita ni Carson si Jason T. Pusang gala. Sinilas pa ni Dio na suot ko. Makikita ang magkaibang tsinelas na suot ni Carson. Ngangawa siya ng malakas. Matatawa na lang si Jason T. Tila sanay na sa mga ganituhan ng best friend. Kukunin niya ang bote ng beer na hawak ng kaibigan. Akin na yan. Mapapayakap na lang si Carson kay Jason T. Title card, I'm drunk, I love you. Okay. May palakpak. Tapos na agad. The end. Okay. Next day, UP Film Institute. Halos kakatapos lang ng graduation rehearsal, nakatambay si Carson kasama ang isang kaibigan. Ilang saglit pa ay magbabibrate ang cellphone ni Carson na nasa loob ng bag niya. Kukunin niya ito sa kasasagutin. Oh, bakit? Hindi naman siya galit nung sinagot yung telepono. Ganyan lang talaga si Carson. Hello, Carson. Hmm, Saan ka? bakit? Taka naman dito, emergency. Please. Mapapakunot ng noo si Carson dahil pabebe na naman si Dio. Continuous. Papasok ng bahay si Carson at makikita sa sala ang tatay ni Dio. Tito, si Dio po. Nasa kwarto, tulog pa ata. May lakad ba kayo? Tumawag po eh. May emergency daw? Magmamarcha ka ba sa linggo? Ah, opo. Magalit si mama pag di ako nagmarcha eh. Kailangan ng katibayan. Ewan ko dyan kay Dio, ayaw magmarcha. Di pa rin naman daw tapos pag-aaral niya. Ha? Bakit daw po? Nakapasa ng lae, di ba? Ayun, mukhang mag-abogado rin, gaya namin ng mami at lolo niya. Ikaw, anong plano mo after graduation? Hindi ko pa po alam eh. Mas importante pong makagraduate muna ako. Kumukulo na yung dugo ni mama sa akin eh. Biglang lalabas si Dio sa katatawagin si Carson. Hey, Carson, tara. Kwarto. Hawak-hawak ni Dio ang dalawang medyas na magkaiba ang kulay. Isang pula at isang puti na may makulay na design. Saka ipapakita ito kay Carson. Carson, emergency talaga eh. Ano? Ano mas maganda? Totoo ba? Pinapunta mo ako dahil dyan? Dahil sa medyas? Siyempre, big event yung mamaya eh. Kailangan pati pogi yung medyas ko, di ba? So, ano? Nakakaloka ka. Hindi sasagot si Carson, kukunin na lang niya ang medyas na pula. Babalik sa pagpaplansya si Dio ng damit. Saan ka ba galing? Grad rehearsal? Ka pa nagre-rehearse. Eh di wala nang surprise sa linggo, wala na yung vibes. Ganun yun para sulit yung graduation fee. Sabi ko sa'yo, huwag ka namang matin sa mga graduation na yan. Diploma lang naman yan. Eh, hindi naman para sa akin to eh. Para to sa kalahati ng populasyon ng Naga na naghihintay na makagraduate na ako. Uy, pero birthday ko rin yun ah. Tapos next year, and the year after that, hindi na birthday ko yung maaalala mo. Arte mo. And next year naman, law friends na yung kasama mo mag-celebrate. Plano ka palang sumunod sa yapak ng mga magulang mo. Di mo naman sinabi, attorney. Kukunutan lang ng noo ni Dio si Carson. Alam na ni Carson pag ayaw pag-usapan ni Dio ang isang bagay. Ititigil ni Dio ang pagpaplansya sa kukunin ng gitara sa gilid sa tatabi kay Carson. Alam mo actually, kaya nga kita pinapunta dito kasi gusto ko lang talaga parinig sa'yo yung yung bago kong sinusulat. Baka lang may input ka as a friend. Wow ha? Magsisimulang tumugtog si Dio, kinakapakapapa niya ang gitara.
Parang ganito. Akala ko habang buhay tayo, akala ko hanggang dulo, kay haba pa ng kalsada, dito na ba tayo bababa? Kung ganito na nga ba ang usapan, kung dito na ang hangganan, dapat sigurong iwasan ang mga minsang kamustahan. Basta parang ganun. Mukha okay naman siya. Malungkot ka ba, attorney? May kita mukha ni Carson na parang nangiinis. Kunot na ulang uli si Dio. Nakasakay na sa loob ng kotse sina Dio at Carson. Mas maayos ang itsura ni Dio ngayon, mukhang may lakad. Titigil sila sa harap ng isang convenience store. Ano, ilan ka? 2? Ox. Lalabas si Dio. Mula sa loob ng kotse ay pinapanood lang ni Carson si Dio habang kumukuha ng beer sa ref, habang kumukuha ng candy sa isang shelf, habang nagbabayad sa cashier. May something parang love. Babalik na si Dio sa loob ng kotse. Bumili ka ng butterball? Of course. Yun. May yabang yung pagkakasabi na parang siya lang ang nakaisip ng magandang idea na yun. Kukunin ni Carson ang 2 Red Horse, ilalagay niyang isa sa glove compartment, bubuksan naman niyang isa. Magbubukas din ng beer si Dio. Mag-cheers ang 2 magkaibigan. Uy. Tomato cake maginhawa. Maraming tao sa tomato cake maginhawa nakatayo sa harap si Dio at may hawak na gitara. Okay guys, ito na yung last song ko. As a student. And syempre, dinededicate ko pala yung kantan to sa mga nagulo ang mundo nang dahil sa isang tao. Grabe, ano naman kayo? React naman kayo. Syempre para sa best friend ko, si Carson. Tol, saan ka? Carson, I love you. Tol, I love you, Tol. Ningitian lang ni Carson si Dio sa kainom. Hindi naman masakit, sabi ng ilong niya. May kipag-cheers pa siya sa katabi. Inom agad pagka-cheers. Tapos, pa-bottoms up ng punta. Akala mo may taxi na naghihintay sa labas kung magmadali. Magsisimula ng kumanta si Dio. Nakakainis ka, ba't pambilis kung tumiklop? Konting iyak, konting tampo, nalulula ang puso ko. Wala, umiikot na muli ang mundo. Nakakapiko na, pinakilala ka pa ng tadhana. Kung kailangan ko rin palang kalimutan pangalan mo, tumitigil umandar utak ko. Nananahimik yung tao, kinulo mo ang mundo ko. Na para bang di mo ako kilala, na para bang pababayaan kita. Sino ba naman di makukumaling, mga tala sa iyo nakatingin. 3 linggo, 3 salita, di makapaniwalang sasabihin sa akin. Ikaw ang aking hiling na matagal ko nang inintay. Ngayon lang nakita ang gintong kulay. Ako ba'y habang buhay pansamantala? Ay, habang buhay pansamantala yan siya. Thank you po. Simulan, Jason. Thank you, thank you. Mo simulan. May sumpa bang pusong laging nakabukas sa sarado mong labi? Ba't hindi mo masabi na sapat magustuhan, di sapat mapanindigan? Hindi ba ako kasugal-sugal? Nananahimik yung tao, ginulo mo ang mundo ko. Para bang di kalis,
para bang di mo matitiis. Sino ba naman di mahuhumaling, mga tala sa iyo nakatingin. Uy, alam niyo? 3 linggo at 3 salita, di makapaniwalang sasabihin sa akin. Ikaw ang aking hiling na matagal ko nang hinintay. Ngayon lang nakita ang gintong kulay. Ako ba'y nanghihina? Sige na, pwede ba ako na lang? Ikaw na lang. Kukulitin ni Carson si Jason T sa tagiliran, magtatawanan lang magkaibigan. Ilang saglit pa ay lalapit na si Dio sa kanila. Uy, mag-overnight ka kay Lati, di ba? Yes. Oo, huwag kang magagalit ha. Daluyan Music Festival start bukas hanggang linggo. Sama mo ko. Bakit? OA naman ito. Uwi naman tayo ng Sabado, uy. Tanga ka ba? Kung ayaw mong magmarcha, huwag mo akong idamay. Tara na. Dali na. O basta, magbaba nyo lang ako ha. Sama kayo ha. Hoy, Jason T, sama ka rin ha. Ay, may pasok ako. Sama ka. Baka-best friend ka naman sa akin. May Ngayon pasok lang. ako Oh. bukas. Pero kanina parang ayaw mong sumama, ha? Tapos ngayon ako yung masama? Sumama ka na kasi. No. Sumama ka na, please. Sabi nila, marami daw cute natin isda doon. Sama na yan. Ha? Nakahiga si Carson sa kama ni Jason T habang nag-iimpake ang isa. Basta. Uwi tayo ng Sabado, okay? Oo nga, uwi tayo. Eh, hindi ako sa sweldo para dito, Carson. Pag ako walang ganap, ipapabugbog talaga kita kay Claudine. Oo na nga. Pinaglalaruan ni Carson ang kurtina habang nakahiga siya. Kakainis si Dio. Time check. Para ka na pong sirang plaka. Okay na eh. Nag-I love you na. Tinugtungan pa ng tol. Uy, alam mo naman na kahit hindi niya sabihin yung tol, alam mo kung ano yung I love you na yun, di ba? Pag sinabihan ka ba ng I love you ng tito mo, papatusin mo yung tito mo, di ba hindi? Baliw ka talaga. Talino mo. Ay, kaya hindi ako nagsasabi ng I love you ng basta-basta eh. Wow! Ngayon, naging about you, no? Pero, sa tingin mo, wala talagang pag-asa. Tititigan lang ni Jason T si Carson. Mahulog ang kurtina kay Carson. May kita mula sa bintana si Dio na nakasandal sa kotse niya at naghihintay sa labas. May kita ni Dio na nalaglagan ng kurtina si Carson. Kevs lang si kuya, babalik lang siya sa pagyoyosi. Alam mo, wala ka ng pag-asa. Ikaw na lang yung umaasa eh. Kahit yung pag-asa nag-give up na. Best friend kita, di ba? Ay, hindi na uso yun ngayon. Kailangan, you're the best friend of yourself na. Ganon. Di ba eh? Ay, sinong may kailangan sa ating dalawa? Ito naman eh, masyado kang seryoso. Fiang Smith? Ewan ko sa'yo. Tara na nga, iwan mo na yan dyan. Iwan mo na yan dyan. Bibitawan ni Carson ang hawak-hawak na curtain rod. Lalabas na sila ng kwarto. Kotse. Nag-drive si Dio habang katabi niya si Carson. Tulog na tulog naman si Jason T sa likod. Maglolo ka pala eh. May ganun ka palang plano in life. Hindi mo naman sinasabi sa akin. Kailangan ba? So, bakit ka nga maglolo? Di pa ba masyadong mahal yung binayad mo sa film? Yung mga sabi ko nga sa'yo, hobby ko nga mag-aral. Wow, taray! Ngayon ko lang nalaman yan sa tinagal kong maging magkaibigan sa'yo, ha? Oh, now you know. Pero, seryoso nga, ano bang plano mo? Saan ba? Sa future. Wow. Future. Future? Oh. Alam mo, Carson, everything past is unreal. Everything future is unreal. Ultimately, real is the only present moment of physical efficiency. Oh, English yun ah. Ano nga kasi? Yun na nga. Basta, may nag-invite pala sa akin sa Maginhawa.
Tutugtog daw ako sa future. Talaga? Nag-guess ako. Kailan? Next week pa naman. Anong tutugtugin mo? Siguro yung mga luma ko. Wala pa kasi akong masyado nasusulat na bago ngayon. So, kaya ka maglolo. Shucks! Mag-movie marathon tayo pag uwi. Movie marathon? Ano papanoorin natin? Back to the Future. Eme. Titingin sa labas si Carson, saka titingin kay Dio. Pinapakiramdaman niya muna si Dio bago magsalita. Tapos, magsasalita lang na parang wala lang. Naisip lang niya, wala talagang dahilan kung bakit niya ito itatanong. Future girlfriend. Guys, natatakay ako. Potek, itabi mo sa gasoline station. Okay, sige. Gas station. Lalabas na ng cubicle si Carson. Magugas ng kamay, saka lalabas. Pupunta si Carson sa labas ng pinto. Makikita din na nakapark si Dio sa harap ng mga restroom. Bax, tagal ka pa. Future girlfriend pala, ha? Naku ka, Carson. Sabi nga nila, who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. Time check! None of the above ka, bakla. Alam mo, bumalik ka na nga doon. Kaya nga nag-excuse na ako eh. Ang lagkit nyo. Future. Sabi mo, naglolo ko yung chan ko. Settle mo yun. Control the present. Back to the kotse. Papasok si Carson sa loob ng kotse. Walang nagsasalita na para bang mga pipi sila. Ilang saglit pa magsasalita na rin si Carson. Alam mo, buksan mo na lang yung radyo. Madaling araw na eh. Ano mapakinggan natin doon, Dr. Love? Bakit alam mo yun? Di ba walang signal nga dito sa probinsya? Wow, okay. Ay, alam ko na! Ano yan? Ang hanap mo? Ayun, hirap magulo yung bag ko, sorry. Okay, magtanong ka. Dali! Ikaw muna, wala akong maisip eh. Sige na nga. Okay. Dear Universe, answer me. Kailan ako magkaka-jowa? Oy. Mahilig ka, mahirap ka daw mahalin ah. Tigalan mo ako. Ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan yun. Ano nga kasing tanong mo? Tumatawa pa rin si Dio nang pumasok na si Jason T sa loob ng kotse. Anong problema niyan? Ikaw, be. Magtanong ka. Okay. Makakahanap ba ako ng lande sa La Union? Wow! Priorities. O, sige. Uy. Ayun! Hindi lang din ang mahanap mo, be. Multo. I'm so scared! Oh, ikaw na! Anong tanong mo? Teka, relax. Puso mo. Nasa iyo. Eme lang. Expectorant ka, Taya. Sige na, ako na lang magtatanong para sa'yo. Sige. Bukod sa paglolo, ano pa ang hindi sinasabi sa akin ni Dio? Uy. Wow, universe. Hindi ka kakampi. Tama na nga yan. Hello, namamatay sila. Hello. Ililipat na ni Dio ang kanta. Tutugtog ang Lloydie. Patuloy lang sa pag-drive si Dio habang sinasabayan nila ang kanta. Nag-drive pa rin si Dio. Pero si Carson na lang ang mas kumakanta ngayon. Tulog na uli si Jason T. Mula sa bigay na pagkanta, unti-unting titigil si Carson sa pagkanta. Maririnig na lang natin ang tumutugtog sa iPod.
Tahimik lang na nagdadrive si Dio habang nakatingin sa labas si Carson. Nakatulog na rin si Carson. Titignan ni Dio si Carson saglit. Tuloy lang siya sa pagdadrive. La Union Hotel, moments later. Nakatigil ang kotse ni Dio sa labas ng isang mukhang mamahaling hotel. Kasama niya si Carson sa labas ng kotse. Marinig ni Carson na nagsasalita si Jason T sa loob ng kotse, pero tulog to. Sabi ko sa inyo kasi sa akin niya muna ipasa yun. Hoy! Hoy! Walang trabaho today! Magigising na si Jason T. Dio, mahal dito ah. Wala na eh. Bali ako na bahala dito, huwag ka na maarte. Alam ko naman gusto mong malibre. Ay, libre! Jason T! Libre raw! Libre! Libre ba? Nakalibre ba? Saan? Libre! Hotel room. Pagpasok nilang tatlo sa kwarto ay makikita nila ang isang queen-size bed at isang solo bed. Ibababa nila ang mga gamit. Oh, sino magkatabi? O basta, dito ako bahala na kayo dyan. Oh, tumabi ka na dyan. Nagpapahiwatig, no? Ako nga. Mamaya, galawin ako niyan eh. Ay, sige. Ako na lang, para ako yung gagalaw. Ang arte mo. Ang ingay niyo po. Wala kayong konsiderasyon sa nag-drive. Matatahimik sina Jason T at Carson. Babalik na sa pagtulog si Dio. Aalis na ang dalawa ng kwarto. Bar. Madaling araw, wala na masyadong tao sa bar kung saan umiinom sina Jason T at Carson. Busy si Jason T kakabambol, pero kaya naman niyang isabay ang pagiging friend kay Carson. 2 days na lang, Dax. Pwede mo nang harasin si Dio. Sira ulo. Finals week mo na to, bago ka tuluyang graduate. Handa ka na ba? Darating ang waiter na may dalang 2 red horse. Uy, happy horse! Happy horse for the happy whore. O bakit? Hindi ba? 7 years eh. Wala kang pahinga. Gusto mo pa nga atang i-delay. Sayang eh. We make a good pair. Hindi niya lang talaga ako mahal. Ay, time check. Umaasa ka pa rin. Leche, may relo ako. I know. Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit hindi mo napapansin na umaasa ka pa rin? Bago pa lang naman. Give me time. Gaga. Ano bang time ang hinihingi mo? Binibigyan ka na ng universe ng time para maka-move on. Wala kang ginawa. Diyos ko, tama bang nandito tayo? Dapat tata, hindi na tayo nagpunta dito eh. Ikaw eh. Masokista ka. Sige. Ganito na lang. Since finals mo na to, mag-review tayo. Ay, i-review natin yung mga ganap nyo ni Dio every year, 7 years ago. Game? Game. Game. Okay. First year. Anong year nga kayo nagkakilala? 2004. Ang toroy! Kabisado! Okay, sige, ganito. Okay. Enumerate natin yung mga ginawa mong katangahan every year. Kailangan mabilis yung sagot, Pag hindi mo nasagot in 3 seconds, magsha-shot ka. Okay, game? Game! 2005. Heartbroken siya kay Isa. Nasa QC siya, be. Nasa Bulacan ako. 30 minutes. Nakalipad ako ng QC. Paano? Oy, 2006. Time's up. Okay. Shot. Shot mo na yan. I-shot mo. Pero sagutin mo pa rin. Sagutin mo. Nagpasama siyang maglakad from, MWSS hanggang Aurora Boulevard. Lord, dahil lang gusto niyang ikwento kung paano siya napasagot ni Rika. Bakla ka ng taon. 2007? May sakit siya. Pinuntahan ko.
May dala pa akong tapsilog, yung favorite niya, tapos ni Vivian. Ending, pagdating ko, dinala na pala siya sa ospital ni Rika. Uy, umabot ng 2007 si Rika. Okay, 2008, go. 2008! 4 years ko na siyang mahal and counting. Ay. 2009? 5 years! Loko talaga. 2010? Konti pang 6 years! Itodo mo na yan hanggang this year! Ko po. Carson! So, ang tanong, kailan mo balak tapusin? Basta, graduation. Gagraduate na ako sa lahat. Gagraduate na ako sa lahat sa graduation! Okay, sige. Tatawagin ni Carson ang waiter. Kuya, yeah. Ay, nasan tayo? Ay. Lasing na. Lasing. Carson! Yes. Carson, gusto ko pa ng isa. Carson. Kuya, isa pang engkanto. Okay. Hotel room. Magigising si Carson. Unti-unti, may kita niya ang napakaamong mukha ni Dio. In love na naman ang Gaga. Wala nang makakapigil sa kanya. Kakausapin niya ng mahina ang sarili. Diyos ko, Lord. Sarap naman po gumising ng ganito. May kita niya naglalaway si Dio. May ngiti siya. Tumutulo na rin pala yung laway niya. Pupunasan ni Carson ang laway niya. Pagkatapos, kukunin ang cellphone. Bubuksan ang camera, saka ihaharap kay Dio. Framing. Ay, ang gwapo. Click. Ay, putik, may tunog. Didilat si Dio. Magugulat si Carson. Kaya kunwari, ay, nagselfie lang siya. Ayan, papadala ko to kay Mama. Woke up like this. Grabe, ganda dito sa La Union. Ang bilis ng wifi. Yan, sana magustuhan to ni Mama. My view. Ayan. Ang dami niyang sinabi. Nakatingin lang si Dio sa kanya, tatayo na ng tuluyan si Carson at ililigo na lang niya ang nangyari. Babalik si Dio sa pagtulog. Banyo. Nakaupo si Carson sa inidoro. Habang tumatae, ay hinaham niya ang hanggang dito na lang na tinutugtog ni Dio. Ilang saglit pa'y kakatok si Dio. Hoy, Carson, nananap pa, kambaho. Hindi, joke lang. Una naman ako sa baba, ah. Go! Sunod na lang kayo. Go lang. Pagkaalis si Dio, maririnig na tunog mula sa inuupo ang inidoro si Carson. Sisilipin niya ito. Perfect. Flush. Breakfast buffet. Papasok si Carson sa cafeteria. May kita niya mula sa malayo na may katabi si Dio. Lalapit si Carson sa table kung nasaan si Dio. Uy, pogi ah. Uupo si Carson sa harap ni Pathy. Hello. Carson. Hi, Pathy. Aha? Pathy. With H. Ngingitian lang ni Pathy si Carson. Ngingitian lang din ni Carson si Pathy. Magtataas ng kamay si Carson. Kuya, kape nga dito. Kailangan kong kabahan. Maya-maya ay darating si Jason T. Uupo sa tabi ni Carson. Oh, saan ka galing? Nanood ng sunrise. Oho. Naganap na rin ako ng tomorrow person ko. Meron ka na kasi. Teka. Kuya, isa pang kape dito para sa baklan to. Isa pa. Papanoorin lang ni Carson sina Dio at Pathy. May inaamoy, pero wala pang maamoy. Bar. Moments later. Umagang-umaga nasa inuman sina Jason T. at Carson habang pinapanood nila sina Dio at Pathy sa dagat. Hawak-hawak ni Dio ang Super 8 camera niya at tinututok niya ito kay Pathy. Kung paano gamitin ni Dio ang camera niya kay Carson sa unang sequence. Ganun na ganun niya to gamitin kay Pathy. Saan galing yung si Kuya? Ewan ko. Wala nang lumitaw. Old friend daw. Ay, ba't ka galit? Nagtatanong lang naman ako.
two old friends meet again, wearing older faces. Yes, talk about the places they've been, yeah. Naalala ba kung anong pangalan niya? Oh, Patty. No, it's Pathy. With an H. Pathy. In fairness, cute siya. May H naman pangalan niya. Ano ba siya? Kapampangan? Pathy. Patikim na ako ng beer mo. Tingnan mo ng beer mo. Ay, ang pait. Ang aga-aga. Papanoorin lang ni Carson, sina Dio at Patty. Moments later, naghihintay sina Carson at Jason T sa lobby. Ilang saglit pa'y darating na sina Dio at Patty. Oh, saan tayo magla-lunch? Bagnet! Dahil tayo ay nasa birthplace ng Bagnet. Yes? Yes. Bagnet. Bagnet. Bagnet, bagnet, bagnet. Bagnet. Ay, Bagnet. guys, Bagnet. okay lang ba sa iba? Vegan kasi ako eh. Ay, be, malayo-layo pa dito yung vegan. 10 kembot pa to Ilocos Sur. Tsaka order naman tayo ng ng pinakbet. Yes! Bagnet. Bagnet. Bagnet, bagnet, bagnet. May bagoong din kasi yun. Wala, talo talaga si Carson. Vegan resto. Nakaupo na silang apat sa mesa. Tuwang-tuwa si Patty. Si Dio sakto lang, si Jason T hindi siya okay, si Carson nasa gitna lang yung emotions. Kaya pala ang ganda ng kutis mo, no? Actually, lately lang din ako naging vegan. Ayun, kaya naman. May makikita si Patty nakakilala sa resto. Lalapitan niya daw. Ay, wait lang mag-ahay lang saglit ako. Tatayo siya at lalapit sa mukhang may-ari ng restaurant. Pinapanood lang siya ni Carson. Tiyo naman eh. Bagnet eh. Bagnet. Kaya nga. Eh kung gusto naman pala niya mag-vegan, eh di sana bumiyahe pa siya ng 1 oras. Oo. Tsaka hindi ako pumunta dito para maging kambing. Bleh. With H. Ilang saglit pa, babalik na si Patty sa table. So, anong gusto nyo? Bagnet. Joke lang. Ikaw na pumili. Turf mo naman to eh. Titignan lang ni Dio si Carson, mapapailing. Pilit na smile naman ang ibibigay niya kay Dio. Beach, moments later. Darating sina Dio, Carson, Jason T at Patty. May kita nila na nagsiset up pa ang mga tao para sa event. May makita din silang nag-soundcheck na isang banda sa stage. Ay, anong petsa na? May kita ang isang aligagang babae, si Jonah. Panay ang lakad kung saan-saan. Akala mo nag-MRT ang beauty. Lalapitan ni Patty si Jonah. Jonah. Ang kilala ni Patty, maugulat sina Carson at Jason T. Bebeso siya kay Jonah. Patty, God, nag-back out yung isa naming performer. Baka makulangan kami. Happy Pride! Si Jonah. Si Jonah. Viray. Teka, Jonah. Ito si Carson. Magaling to. Ano to? Social worker / musician. Kaya mo yan. Time check! I mean, sound check. Sound check. Beach, moments later. May tumutugtog na sa stage. Hindi pa rin ganon karami ang tao. Nakaupo sina Dio, Carson at Jason T sa buhanginan habang nakikinig sa kanta. Sa ganda ng kanta, hindi na nila napapansin na walang masyadong tao. Kaya kahit medyo fail yung event, enjoy na lang din nila ang kanta. Hotel room continuous. Nag-aayos ng mga gamit si Carson, si Jason T naman nakahiga sa kama habang nag-grinder yan siya. Maririnig na may naliligo sa banyo, si Dio. Biglang mag-ring ang cellphone ni Carson. Sasagutin niya to. Hello, Ma. Nasaan ka ba? Ay, papa pala to. Nasa Lunyun po. Bakit ka nandyan? May inattendan lang po na music festival. Naku Carson ha, graduation mo sa linggo, kailan ka uuwi? Bukas rin po, uwi po kami bukas ng gabi. Bukas ha? O siya, Apo. mag-ingat kayo. Yes po. Shit, Box. Wala na talaga makakapigil sa pag-graduate mo.
Unless... Hoy, Carson! Paabot naman ng towel na yan. Nalimutan ko eh. Ako na lang mag-aabot. Joke. Time check. Ito po, tapos na po. Bax, ito na yun. Wala na talaga makakapigil pa sa'yo. Ewan ko na lang talaga. Lalabas si Dio. Nakatapis lang siya. Topless. Ay, sarap. Sarap ng chips. Oh, saan tayo magdi-dinner? Saan tayo mag-dinner? O sige, sige. Ako na magde-decide. Di ba gusto niyo mag-net? Ay, wag nang bagnet. Ikaw palang ulam na eh. Pa-room service na lang tayo ng kanin. Hindi, Dahil ako yung nag-decide, pili ka magandang kulay. Baboy! Katirito! Alam ko na. Yung pink para medium rare. Yes, medium rare na bagnet. Medium rare? Bagnet Restaurant. Nakaupo na sa mesa sina Dio, Carson at Jason T. Hindi matatanggi sa mga mukha nila ang kasiyahan. Bagnet! Bagnet. Bagnet. Kaya palang ganda ng kutis mo, no? Maya-maya pa ay darating na ang mainit-init na bagnet. Pero bigla ring magte-text si Patty kay Dio. Babasahin niya ang text. Oh, bakit? Si Patty nag-aaya doon sa vegan place. Aww. Sayang naman yung bagnet. Go na. Taka na, di ba? Go. Oh, ang sarap. Ang sarap ng bagnet. Iba. Parang ako. Ay, ang sarap talaga. Go na. Iti-take out ka na lang namin. Promise yun, ha? Go pa. Time check. Ay, hindi. Inihintay ka na ni Patty. Sige, sige. Aalis na si Dio. Pagkaalis si Dio ay magsasalita si Carson. High blood na. Hindi ka pa nangangalati. O, kamusta yung batok mo? Ay ko naman. Long overdue na yan. Kain na tayo. Beach moments later. Nasa stage na si Dio, nag-ready na para sa karaoke jamming nila. Ilang saglit pa ay magsisimula na siyang tumugtog sa gitara. Palakpak naman kayo. Yes. Makilala, di man lang kita napuna. Di ka naman kasi ganun kaganda. Diba? Simpleng kabatak, simpleng kabarkada lamang ang tingin ko sa'yo. Di ko talaga alam kung bakit ako nagkaganito. Teka nga. Wait lang. Carson, nakit ka nga dito. Sumama ko. Okay. Sorry guys. Kailangan ko lang ng help. Para maniwala talaga kayo, di ba? O, game. Una kitang makilala, di man lang kita napuna. Di ka naman kasi ganun kaganda. Diba? Simpleng kabatak, simpleng kabarkada lamang ang tingin ko sa'yo. Di ko talaga alam kung bakit ako nagkaganito. Ako'y napaisip at biglang napatingin. Di ko malaman kung ano ba dapat ang gawin. Dahan-dahan lang ang pagtingin ko sa'yo. Gumanda ka bigla at ang mga kilos mo'y Nakakapanibago. Di ko na lamang na nalalaglag ang aking puso. Naganailap ako sa'yo. Tuwing nakikita kita. napapatingin. Sorry po, Para bang gusto kong halikan na mahal kita. Ba't di ka maniwala? Anong kailangan kong gawin upang seryosohin mo ang aking sinasabi tungkol sa pag-ibig ko sa'yo? Maniwala ka sana, minamahal kita.
po. Deep naman kayo dyan. Magpapalakpakan ng mga tao na hindi naman ganoon karami. Moments later. Halos katatapos lang ng performance ni Dio at Carson. Umiinom na sila ngayon ng tig-isang beer. May kita naman si Jason T na nakipag-usap sa isang lalaki sa di kalayuan. Carson, may tanong ako. Ano? Ganyan mukha mo. Nakabahan. Ano nga? Hindi, ito yung tanong ko. Ano bang dream mo? Huh? Dream? Anong dream mo ka ako? World peace. Or, basta yung hindi nagsasakitan yung mga tao, ganun. Di ba? Or, actually, gusto ko rin maging beauty vlogger. O di kaya, OOTD artist. Yes! Para maraming karugtong yung pangalan ko, di ba? Parang ganito. Pag in-interview ako, Carson Herrera, musician, beauty vlogger, DJ, OOTD artist. Oh, fuck, we got it, di ba? Tapos, isasama ko rin si Pathy sa pangarap ko. Kasi, bagay sa kanya yun. Biglang darating si Patty. Hello. Hi. Uupo siya sa tabi ni Carson. Ang alin? Wala. Yung, tinatanong ko lang si... Ito, ba't ako tinatanong about sa pangarap ko? Ano yun? Di. Bakit mo natanong anong dream ko? Ay, seryosong usapan. Anong meron? Graduation blues? Hindi. Wala lang. Wala parang, ewan ko, feeling ko parang ang dami kong kabatch na na-feature sa Young Star. Young Star? Di ba sa Dinas yun? Tanga Youngstown kasi yun. Young Star. Young Star. Sorry. Hindi kasi di ba parang sabi nila pag ano ka daw, pag artist ka daw, tapos hindi ka pa na-feature sa Young Star, hindi ka successful. So hindi successful si Kidlat Tahimik? Offensive. Young Star nga, di ba? Wait lang, ilang taon na ba si Kidlat? Basta yun, sinabihan kasi ako ni Miggy dati na habang kausap niya yung isa naming friend na na-feature sa Young Star. Sabi ni Miggy, Nax, Young Star. Bibihira lang yung mga na-feature dyan. Tingnan mo to si Dio. Tagal na dyan nandyan. Di pa rin na-feature sa Young Star. Pusang kinalbo! Ang sakit talaga ng totoo, no? Lalo na pag sinasampal sa'yo. Ay, totoo yan. No, Carson? Hindi ka rin naman kasi pang Young Star eh. Diba? Yung tipo mo, dapat pang masa. Ay, oo. Diba? Parang abante. Wow! Yan. O kaya remate. Bulgar. Tik-tik. Ganyan. Toro. Mga ganon. Yung ganon sa'yo. Wala naman nagbabasa nun eh. Pero sa bagay, sa Abante nga galing si Serek Xaviera eh. It was a milestone in Philippine literature. Tapos, para mas fresh, i-reboot natin. Gagawa tayo ng Young Abante. Ang ganda nun. Tapos, ang tagline ay, for the common Gen Z. Hindi. Parang mas okay, pwede ring, Young Abante. Forward forever, backward never. Ay, ang galing! Pwede. 7/10. Yeah? Actually, na-feature din ako last year sa Young Star. Oh, ha? Congrats! Congrats. Ano, isa pang round ng shots? O, tara. Ay, sa pang-round, Cheers! Para sa mga stars nating malapit ng magningning. So, law school. Hindi mo naman nabanggit na lawyer pa rin pala yung pangarap mo sa buhay. Ang mahal-mahal ng miscellaneous fees sa film, ha? Mayaman naman kasi sila. Hindi. Sayang daw kasi yung mga librong ginamit nila, Dad.
E di ibenta nyo. Eh, mayaman na nga sila, di ba? Ano ba kayo? Pinagbigyan lang talaga nila ako sa gusto ko. Sipin mo yun ha. Pinagbigyan nila ako 7 years. 7 years. 7 years. 7 years. Ano, isa pang round ng shots. Game! Game, tara. Wait lang guys ha. Anong gusto ko ng candy? Bili lang ako ng candy. Teka lang. So, young star? Yes. Youth of Now section. Paano? Paano nangyari? Ayun, kaya nawala ako ng matagal kasi umalis ako. Nag-ikot. Tapos, yung cliche ba na hinahanap mo yung sarili mo? Ah, kaya old friend. Yes, actually, hindi. Dio and I were together before. Nasabi ko kasi kay Dio na pupunta ako this year dito. Then, hoping na baka maayos pa kami. Maayos pa namin. Maayos ang... Maayos kami. Kami. I see. O, tara, shot! Shot! Shut Para sa'yo! Para sa'yo! Thank you. Sa'yo! Sa akin, sa akin. Sa akin, sa Sa'yo akin din, din. sa'yo oo. din, Shots? Shot tayo. Darating si Dio, may kita niyang naiwan niyang shot. Inumin niya to, kukuha ng butterball, saka isusubo. May kita ito ni Patty. Ay! Butterball yan! Pahingin naman ako ng butterball. Ito. Oh, teka lang ah. Aalis si Patty. Bar, moments later. Si Jason T at Carson na lang nasa table. Busy ulit si Jason T sa grinder. May makita siya sa grinder na cute na lalaki na ang nakalagay na pangalan ay Mark. 20 feet away. Titingin-tingin sa paligid si Jason T. Naghahanap ng mukhang Mark. I-message ito ni Jason T. Hey, you look familiar. Box. Tingnan mo yun. Parang kanina pa nakatingin sa akin eh. Bago pa man tingnan ni Jason T ang lalaki na tinuturo ni Carson ay may magme-message sa kanya. Si Mark. Really? Paano? Yes, you look like my future boyfriend. Hindi. Sa akin yung nakatingin. Sira, sa akin, tingnan mo. Sino ba yung tinitignan nyo? Tingnan mo, yung lalaki sa kabilang table. Diba? Nakatingin. Kanina pa nakatingin sa akin eh. Hindi nga. Sa akin nga nakatingin yan. Pustahan pa tayo. Jason T. Kay Carson nga nakatingin, tignan mo. Mababahala si Jason T, titingnan niya uli ang lalaki. Ayun oh. Lumalapit oh. Nang malapit na sa table nila ang lalaki, bigla itong haharangin ni Jason T. Si Mark, yung lalaki. Hi, Mark. Sikip. These are my friends, Dio and Carson. O siya, iwan ko muna kayo maghanap lang kami ng sunrise. Carson, ang mga bilin ko sa'yo, nag-review na tayo. Bago pa man makaalis sina Jason T at Mark, ay may itatanong muna si Dio kay Mark. Wait lang bro, last. Sinong favorite mong singer? Para hardcore, Regine Velasquez. Sabi ko sa'yo kay Jason T nakatingin eh. Yeah, Regine Velasquez ba naman eh? Bar continuous. Mag-isa si Carson sa table. Umiinom mag-isa. Ilang saglit pa ay darating si Dio na may dalang 2 shot ng gin. Oh. Mag-share silang 2. Inom. Tapang. Pagkahupa ng ininom ay magsasalita si Carson. May candy ka pa? Ay. Binigay ko na kay Patty isa eh. Ouch. Moments later. Naglalakad sina Carson at Dio habang may hawak na tig-iisang bote ng beer. O ikaw, plano ka ba talaga after graduation?
Oo, magtatrabaho. Pambalik puhunan kay mama. Social work. Sana. Sayang naman yung 7 years, di ba? Sayang yung 7 years kung... So ano, hindi ka na magigig, gano'n? Hindi naman ako magiging tatay. Kaya naman pagsabihin yun. Pero syempre, kailangan natin maging practical. Oh well. Ito. Matagal na hindi magsasalita ang dalawa. Napag-iwanan na talaga ako, no? Huh? Napag-iwanan na ako. Tipin mo, lahat sila. May kanya-kanya ng pelikula. Sa ibang bansa. Lalakad sa red carpet. Papascript reading. Kumakaway sa mga taong hindi nila kilala. Sipin mo nga, Carson. 7 years, oh. Tapos parang wala lang. Bad trip. Dio, listen. You know, most film majors don't end up doing films. Some of them end up doing nothing. Pero, syempre, don't let yourself end up doing nothing. Hindi naman porket maglolo ka na, hindi ka na pwedeng gumawa ng pelikula, di ba? Gumawa ka lang. Para sa'yo. Gumawa ka lang ng pelikula para hindi ka pumurol. Para hindi ka maging manhead. Gawa lang. English ka pa dyan. Di mo naman kasi talaga kasi ako gets eh. Di gets? Ako pa talaga hindi makakaintindi sa'yo. Well, law school, Pathy. Hindi mo naman kasi sinasabing ex mo pala si Pathy. E di sana, hindi ako naging mean sa kanya. Dahil mo kasing hindi sinasabi sa akin. Baka meron ka pang bagahe dyan. Kiluin na natin. Okay. Kalma. Alam mo, 7 years ago, ano si Pathy. Tapos nawala siya. Then nagparamdam ulit siya a few days ago. So ngayon, dito tayo. Hindi mo naman sinabi, chaperone pala yung kailangan mo, hindi best friend. Uy, grabe ka. Alam mo, siyempre kailangan ko lang na mag-affirm kung tama yung decisions ko. Ikaw lang naman nakakagit sa utak ko eh. Alam mo, hindi ko magets. Bakit may H yung pangalan niya? Anyways, medyo lasing na ako. Mauna na ako sa hotel. Kaya na ni Pat sarili niya. Young star. Youth of now. Kaya niya na yun. Hindi, samahan kita. Hotel room. Nakaupo si Dio sa kama ni Jason T. Si Carson naman nakaupo sa queen-size bed. Kukunin ni Carson ang isang supot na may lamang bagnet. Oh, alam ko, gusto mo to. Thank you. Alam mo, Carson, sa totoo lang, natatakot talaga ako eh. Saan? Sa lahat. Hindi ko na kayo makikita. Ibang mundo na. Hindi pwedeng ganito na lagi. Bawal na ako mag-procrastinate kasi pag nag-procrastinate ako, baka ako pa yung mademanda. Wala, lawyer eh. Ang drama mo, paglasing ka, no? Wala. Hindi ko rin kasi talaga alam kung gusto ko ba talaga to eh. Alin, yung bagnet? Akin na yan. Ewan ko sa'yo. Kukunin ni Dio ang gitara. Kakapiin niya ulit ang pinarinig niya kay Carson. Akala ko habang buhay tayo, akala ko hanggang dulo, kay haba pa ng kalsada, dito na ba tayo bababa? Kung ganito na nga ba ang usapan, kung dito na ang hangganan,
dapat sigurong iwasan ang mga minsang kamustahan. Mga nakasanayan dapat nang kalimutan upang hindi tayo magkasakitan. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Mahal kita. Dio, mahal kita. Mahal kita. 7 years na. Dio. Dio, 7 years na kitang mahal. 7 years. Iyak si Carson. Kukunin ni Dio ang gitara mula kay Carson. Saka ilalapag sa kama ni Jason T. Lalapitan ni Dio si Carson. Yayakapin, pupunasan ang mga luwa sa pisngi. Ahalikan sa noo, sa mata, sa ilong, sa labi. Ihiga ng dahan-dahan ni Dio si Carson sa kama. Tahimik ang bawat galaw nilang dalawa. Dahan-dahan, at may kita sa mga mata ni Carson ang paunti-unting mga luhang tumutulo. Patitigilin ni Carson si Dio, sa kanya yayakapin si Dio. Aalis siya. Lilipat siya sa kama ni Jason T. Hihiga ng nakatalikod kay Dio. Uupo si Dio sa gilid ng kama, tahimik, saka aalis ng kwarto. May iwan si Carson, mag-isa. Next day, magigising si Carson nang nakaharap sa queen-size bed. Walang tao. Ilang saglit pa uupo siya, matagal siya sa posisyong ito. Breakfast buffet. Moments later. Magkaharap sina Jason T. at Carson habang kumakain ng almusal. Walang imik si Carson. Box. Napa-I love you ako kay Mark habang nagsisex kami kagabi. Feeling ko si Mark na talaga eh. Pero shit kasi, napa-I love you ako. Isa ganun yung nararamdaman ko eh. Namin ko na kay Dio kagabi. Sinabi ko na kay Dio na mahal ko siya. Sinabi ko kay Dio na mahal ko siya. 7 taon na. 7 taon. Pero yung feeling, 77 taon. Natatakot ako. Natatakot ako kasi alam ko na pagka-graduate, magbabago ng lahat. 2 days na lang. Paaga pa. Maiiyak na rin si Jason T. PT party sila. Pinagtitinginan sila ng ibang mga bisita na kumakain ng almusal. Ang aga-aga, sabi ng mga mukha nila. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iyak, sina Jason T. at Carson ay biglang darating sina Dio at Patty sa malayo. Hiwalay silang table. May kita sila ni Carson. Titigil siya sa pag-iyak. Moments later, umiinom sina Dio at Patty. Uy, sorry ha. Hindi ko na kasi kayang kumain pa ng broccoli. Punti-unti nang tumutubo ang goatee ko. It's okay. Buti na lang andito kayo. Kung hindi, wala na talaga. Wala nang ang tao dito sa evento, tapos wala kayo. That's sad. So I guess, hindi ka na magmamarcha, no? Tuloyin po na rin yung law school. Si Carson,
May something ba kayo ni Carson? Ano ba kayo ni Carson? Best friends. 7 years. Nagpapak na ng mga gamit si Carson nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Upo muna si Carson bago sagutin ito. Hello, ma. Aba Carson, kailan mo balak umuwi? Hinahanap ka na ng mga tito mo. Maagang graduation bukas. Anong oras mo balak lumuwas kayo ni Dio? Teka, gagraduate ka ba talaga o tinataguan mo ako kasi hindi? Naku, 7 taon na yan, Carson. Patapusin mo rin ako. Ma, thank you po sa lahat. Ba't ka umiiyak? Ang dami-dami mong arte. Huwag mo sabihin hindi ka gagraduate. Malilintikan ka sa akin, Carson. Lalo lang iyak si Carson. Ilang saglit lang ay bubukas ang pinto. Si Dio. Ibababa niya ang cellphone saka pupunasan ng luha. Carson. Puputulin ni Carson si Dio sa pagsalita. Tapos, buntong hininga. Kukunin ni Carson ang bagnet na nakabalot sa foil saka aalis. May Carson. iwan si Dio mag-isa. Naglalakad naman mag-isa si Jason T. sa beach. Makakasalubong niya si Mark na may kasamang lalaki. Mapapatigil siya sa paglalakad. May kita siya ni Mark. Lalapitan niya to. Jason, saan ka pupunta? Wala naman. Sand, sea, moon. Sand, sea, moon. Si Fred pala. Fred si Jason. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Jason, si Fred, boyfriend ko. Totoo ba? Actually, I have something to tell you. Oo na, sorry na. Parang I love you lang. Hindi naman big deal yun sa akin eh. No, Fred and I actually wanted to try... Threesome? I know. Yes, threesome. Pero seryosong threesome. With ice cream. Audition ba to? Nakakaloka kayo. Pero ang cute mo, Fred. Beach moments later. Ayan na yung ice cream. Nakaupo si Carson mag-isa sa pampang habang kumakain ng bagnet na hindi nakain ni Dio nung gabing umamin siya ng feelings niya kay Dio. May bote rin ng beer sa tabi niya. Tahimik lang siyang kumakain habang nakatingin sa dagat. Maya-maya pa'y darating si Jason T. sa katatabihan si Carson. Magtitinginan ng dalawang magkaibigan. Gets na. Sasayaw na lang sila. Kami dalawa. Bar moments later. Umiinom si Dio mag-isa. Mukhang malalim ang iniisip. Maya-maya pa'y tatawag sa cellphone niya si Patty. Sasagutin niya to. Hello, Dio? Can you please find Carson? She's not replying kasi. She's not replying to my messages and she's not answering my calls. Set na niya in an hour. Hindi siya nakapag-soundcheck. Okay, sige. Hotel room. Nag-iimpake na si Carson. Pinapanood lang siya ni Jason T. Oh, so hindi ka sasama sa akin pa uwi. Mauna ka na lang, please. Grabe iwanan mo talaga ako mag-isa. Pinag-iisipan ko kasi yung sinabi ni Mark eh. Paano kung ito na nga yun? Be! Sung threesome. Be! 2 araw pa lang kayong magkakilala. Threesome pa yung offer sa'yo. Ano? Iba yung nararamdaman ko eh. Seryoso to. Oh. Ngayon ko lang to na-feel. I know it's weird, but it feels right. Yan talaga basehan mo, feelings. Si Jason T, Fumi feelings. Seryoso ba to? Please, Carson. Magpaka-best friend ka na muna sa akin ngayon. Support mo ko dito, please. Mag-ring ang phone ni Carson.
si Dio. Time check na rin kasi ako. Sasagutin ni Carson ang tawag. Oh, bakit? Sorry, Carson. You're not answering my calls kasi set mo na in less than an hour and organizers are waiting for you. Okay, be there in a bit. Pero, alis rin ako right after my performance ha. Habulin ko yung last bus pa Manila. Itutuloy lang niya ang pag-iimpake. Nanonood sina Jason T. at Carson kay Kai Unasan na nagpe-perform ng No Umbrella. Matagal silang tahimik habang nanonood, hindi nagpapansinan. Darating si Dio, aalis si Jason T. Tatabihan ni Dio si Carson. Hindi titignan ni Carson si Dio. Ilang saglit pa'y magsasalita si Dio. Titignan lang ni Carson si Dio sa kababalik ulit sa panonood. Carson, I'm sorry. Bakit ka ba sorry na sorry? Wala ka namang kasalanan. Saka, hindi mo naman kasalanan na hindi mo ako mahal. Natahimik lalo si Dio. Silence means yes. Yes, hindi niya mahal si Carson. Kitang-kita sa mukha ni Carson na nasasaktan siya, lalo na't hindi inopost ni Dio ang sinabi niya. Matatapos sa pagkantang performer, magpapalakpakan ng mga tao. Darating si Jonah. Carson, tara na sa backstage. Aalis na sina Carson at Jonah. May iwan si Dio. Moments later, nasa stage na si Carson. Magisimula siyang tumugtog. Paiba-iba man ang gustong gawin, kung saan-saan ka man nakatingin, mahiyain man ang iyong mga labi. Kahit na ako'y mainis, ako'y magtampo, susuyuin pa rin. Dahil walang iba akong nais makita. Walang ibang ngiti ang may bisa. Oh, sa'yo lang, sa'yo lang, sa'yo lang, sa'yo lang, sa'yo lang, sa'yo pa rin. Mahulog man ang mga dahon, lumipas maraming taon, magbago man ang lahat sa mundo, mananatili ako sa'yo. Magpapalakpakan ng mga tao. Bababa na sa stage si Carson. Sure, moments later, may iba na nagpa-perform stage habang nakatayong naghihintay si Carson. Bit-bit ang mga gamit niya. Dadating sina Dio at Pathy. Oh, hiyarid ka na namin ha. Hindi na, kaya ko na. Huwag ka nang makulit.
Hatid ka namin. Sige, kahit sa bus stop na lang. Okay, CR lang ako saglit. Sorry. Sige. Aalis si Pathy. May iwan sina Carson at Dio. Walang nagsasalita. Aatras si Carson. Sa kanya titingnan mula sa likod si Dio. Pabulong siyang magsasalita. Huwag ka munang lalabas. Pathy, huwag ka munang lalabas, Pathy, ha? 5 minutes pa, please. 5 minutes pa. Biglang dumating si Pathy. Ang bilis mo naman umihi. Naghihintay sa labas ng kotse sina Dio, Carson at Pathy. Tahimik lang silang tatlo habang naghihintay sa bus. Wala na atang bus eh. Ikaw kasi, nag-CR ka pa eh. Katuloy naabutan yung bus. Magiring ang phone ni Carson. Hello, ma. Hindi na ata ako abot sa graduation. Gawin ni Dio ang phone. Hi, tita. Si Dio po ito. Nako, tita. Huwag po kayo mag-alala. Yahatid ko po si Carson. Opo. Don't worry, tita. Sige po, tita. Good night. Sige po. Tuloy pa rin sa pag-iyak si Carson. Moments later, tahimik na nagdadrive si Dio habang katabi niya si Pathy. Nakaupo naman sa likod si Carson habang nakikinig sa iPad niya. Sinasabayan niya ang kanta. Sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. Bubuksan ni Dio ang radyo. But then again, wala ngang FM sa probinsya daw. Hihilahin ni Dio ang iPad kay Carson. May hila pati earphones na nakasuot sa kanya. Aray ko naman. Isasaksak ni Dio ang iPad, pipress niya ang play. Uy, favorite ko yan. Sige nga, sabayan mo. Kakanta si Pathy, pero hindi sumasabay. Kasama mo naman ako, huwag kang matakot. Nakikita ito ni Carson mula sa likod. Iritang-irita. Titignan naman ni Dio si Pathy with so much love. Tatakpan ni Carson ang mukha ng bag. May kitang sumasabog ang dibdib niya pero di mo alam kung tumatawa ba siya o umiiyak. Patuloy lang ang kanta. Nakatulog na si Carson, tahimik lang na nagdadrive si Dio habang tahimik lang din sa tabi si Pathy. Moments later, magigising si Carson. Titingin-tingin siya sa labas. Tila ibang itsura ng dinadaanan nila. La, saan tayo pupunta? Hindi naman to pauwi sa amin ah. Ihatid ko muna si Pathy. Wait, ako yung may hinahabol dito, yung graduation. Kaya nga magulo. Babatoy ni Dio si Carson ng butterball, diretso sa pagdadrive si Dio. Bababa si Pathy ng kotse. Bababa rin si Carson para lumipat sa tabi ni Dio. Bago pa man makasakay si Carson ay bigla siyang yayakapin ni Pathy. Nice meeting you, Carson. Ah, Congratulations sa graduation. thank you. Kotse. Wala nagsasalita, tahimik lang ang dalawa. Maya-maya pa ay tatanggalin na ni Carson ang iPad na nakasaksak sa kotse ni Dio. Ba't po tinanggal? Nagliligpit na ako. Nakatigil sa labas ng bahay ang kotse ni Dio habang nakasandal si Carson sa kotse. Oh. Graduation mo na mamaya in 3 hours. Ready ka na? Well, it's been 7 years. 3 years na akong delayed. Three years na tayong delayed. Huwag na natin i-delay pa to. Lagpas na tayo sa MRR. Kukunin ni Carson ang bag niya saka maglalakad papasok ng gate. Good morning! Bago pa man makalayo si Carson ay hawakan ni Dio ang kamay niya. Carson. Sorry na.
Kanina pa yung sorry mo? Okay na ako. Kanina pa. Bibitaw si Carson. Pagpasok ni Carson ng pinto ng kwarto niya ay makikita niya ang nakaayos na mga damit para sa graduation. Nakasabit sa dress ang isusot niya habang nakasabit din dito ang sablay. Nakalatag pati ang mga lahas na ipapasuot ng nanay sa kanya. Matagal na nakatingin si Carson sa mga ito nang biglang pumasok ang nanay. Ready ka na ba? Ma, hindi pa. Yayakapin siya ni Angie. Tahimik na nagdadrive si Dio pa uwi. Next day, graduation. Nakapila si Carson kasama ang nanay. Tuwang-tuwa si Angie. Tuwang-tuwa pati ang kalahati ng populasyon ng Naga na sumama para saksihan ang graduation ni Carson. Tatawagin na si Carson. Herrera, Caridad, Sonia. Aakyat ng stage si Carson at Angie. Kukunin niya ang diploma. Palakpakan! Bahay ni Carson, moments later. May malaking tarp na nakapaskil sa labas ng bahay ni na Carson at kalahati nito ay mukha lang niya. Magugulat si Carson na makita niya ang tarp. Marami ring tao sa labas ng bahay pa lang nila, piyesta. Mag-ring ang cellphone ni Carson, si Dio. Hindi niya papansinin. Tuloy lang sa pagsaya mga tao. Kumakain na sina Carson at Angie at iba pa nilang mga kamag-anak. O, nasan ang best friend mo? Nagpaiwan po sa La Union. Ha? Eh di ba si Dio nagatid sa'yo kagabi? Hindi na niya papansinin ng nanay, bubuksan niya ang Facebook ng cellphone. Nakikita niya mga greetings sa mga tao sa kanya, iba't ibang mga greetings. Congrats Carson, uy at last, sa wakas, magtrabaho ka na raw. Hanggang sa mapunta siya sa photo greeting ni Jason T. Kasama ni Jason sa picture si Mark and Fred. Mukha naman silang masaya. Ang caption na nakalagay, "Congrats be, hope to meet you soon daw," sabi ni na Mark and Fred. May ngiti lang si Carson nang biglang mag-text si Dio. Bubuksan niya ang message. Sige na. Birthday ko rin naman, di ba? So, subo lang ng lumpia si Carson. That night, humupa na medyo ang kasiyahan. May pailan-ilan na lang nagiinuman sa labas ng bahay nila. Nakapark sa labas ng bahay si Dio. Lalabas si Carson. Magugulat siya sa suot ni Dio dahil nakasuot siya ng pang-graduation with sablay pa. Late ka na. Sasakay na silang dalawa sa kotse. Nasa loob na sila ng kotse. Walang nagsasalita. Oh, ano na? Ano, tara? On for the road. Pagdating ng tumitukik maginhawa, sarado. Shucks! Sunday nga pala ngayon. Diyan, tara akyat tayo. Sarado yan eh. Kailan yan? Kukunin ni Carson ang naiwan nilang 2 bote ng beer sa compartment. Lalabas na sila ng kotse. Paakyat ng hagdan ay magpapaalam saglit si Carson. Wait lang ihilang ako. Wait, samahan kita. Madilim dun. Okay lang ako, may flashlight ako, oo. Sige. Nakatayo sa barandilya si Dio. Ilang saglit pa ay darating na si Carson. Tatabihan ni Carson si Dio. Iabot ni Dio ang isang bote ng beer kay Carson. Maya-maya pa, may kukunin si Dio sa bulsa niya. 2 butterball. Iaalok ni Dio ang isa kay Carson. Hindi ito kukunin ni Carson. Babalik niya ang 2 butterball sa bulsa. Tahimik ulit. Ano mo? Nakipag-cheers si Dio. Nakipag-cheers din si Carson. Mangingiti lang si Carson sa kainom. Unti-unti, nagsasara mga tindahan sa tabi ng inuman at nagpapatay na ng mga ilaw. So, saan ka na mag-work? Baka mamaya mag-pip-up ka pa. Baliw ka talaga. Ako baka nga ma-feature ako sa Abante. Okay din. Bagay sa'yo. Sabi mo eh. Deserve mo yan.
So, anong plano mo? Magpapakulong ako ng mga senador. Kayo ni Pathy, kamusta? Pathy? Tanong mo kay Derek. Okay naman kami, nag-uusap. Oh, bakit ka tumatawa? Wala. Ano nga? Wala nga. Ano nga? Cheers. Para saan? Basta. Kulo mo talaga? Alam mo bakit? Bakit? Kasi graduate na ako. Graduate na tayo. Graduate na ako. Next mo Saan? susulat ah. Sulat ka lang. Ilan ba bang Okay. songs mga kailangan mo? Vegan ka na rin ba? Ano? Vegan ka na rin ngayon? Ayoko nga ng ganun eh. Wala din yan next year. Alam mo si Jason T? Meron siyang yung uso ngayon. Yung open relationship. Ganun na siya ngayon. Talaga? So ilan sila? 3. Gusto mo sumama sa kanila? Ay. Okay na ako kay Patty. Okay, tutulak ko yun. Pag magkaanak kayo, huwag mo lalagyan ng H yung pangalan, ha? Palakpakan lang. Sakto sa beer ko yun. Ang galing. Ang mabay ng last line. Happy Pride! Happy Pride! Grabe yun. Iconic. Okay, again, Benedict Ramos as Patty. Wow. Curtain Yanni call? Villarosa or Hatesu as Jason T. Yes. Maki bilang Dio. At Justin De Dios as Carson. Maraming salamat. So, ang next natin na reading ay Never Not Love You daw. Wala. Akala ko eh. Pero mga matatanda na. Starring Hilda Coronel. Ayun, maraming salamat sa pagpunta. Salamat po! Thank you guys.